Mamayang gabi, oras dito sa Pilipinas, sisimula ng Papal Conclave sa Vatican City na maghahalal ng bagong Santo Papa. At para sa update tungkol dyan, live mula sa Rome, Italy, makakausap natin si Connie Season. Connie? Yes, Rafi. At ilang oras na nga lang ay magsisimula na itong Papal Conclave dito sa Rome, Italy at Vatican City na siyang, of course, a-attendan ng 133 cardinal electors. At sa ating mga nakalap na impormasyon, nabanggit mo nga na dito sa oras na Roma, mamayang hapon ay magkakaroon ng procession ang mga cardinal electors mula sa Casa Santa Marta papunta ng Sistine Chapel kung saan sila magkakaroon ng botohan. At sinasabi nga rin natin na tapos na yung kahapon, yung 12 o ikalabing dalawa na congregation na o pagpupulong ng mga kardinal para lalo pa nilang magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Lalong-lalo na at gusto nilang malaman ang mga stand sa mga iba't ibang issue na kinakaharap ng simbahan ng kanilang mga kasamahang kardinal. Ito kasi ang minsan nagiging basihan, hindi ba, para talagang maging popular ang isang kardinal at magkaroon ng pagkakataon na ito ay mahalal bilang bagong pinuno ng Roman Catholic Church. So, ito naman ang aking report na hininda para sa inyo. Natapos na pasadong 12:30 ng tanghali ang ika-12 General Congregation o pagpupulong ng mga kardinal. Sa naganap na pagpupulong, 26 na kardinal ang nagsalita. Napag-usapan ang tungkol sa mga reforma ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis, kabilang ang mga reforma sa pang-aabuso, ekonomiya at synodality o pagkakaisa ng mga kardinal. Kailangan din daw ng Santo Papa na gagawa ng tulay imbis na bakod. Nagkaroon ako ng pagkakataong matanong ang bagong talagang arsobispo ng Algiers ng Algeria na si Cardinal Jean-Paul Vesco tungkol sa posibleng posisyon niya sa ilang issue. From Manila, Philippines. Yes, sure. Are you for a church that is progressive, or are you pope that is progressive, or a pope that is traditional? It's very difficult because I don't know if I am progressive. If tradition is not, we don't move anything, I'm not traditional. Pinabulaanan din niya na may iilang pangalan lamang ang mga kardinal na lumalabas sa kanilang pagpupulong. Is it true that there are 5 Papa Bea's name that keeps on coming up? No, it's not true. It's at least 15 or 20 or yes, you have to work because it's very open. Posible rin daw sa ngayon ang lahat, kabilang ang pagkakaroon ng Santo Papa bago matapos ang linggo. El Salvador Cardinal said that there should be a pope by Friday. Do you believe that is the case? Napakarami talaga ang gustong makasaksi sa pagpapalit ng bagong Santo Papa. At yan ay kitang-kita sa aking paligid, hindi lamang mga media, kundi mga turista rin ang mga naririto. At nakikita natin na sila ay patuloy nag-iintay, nag-aabang sa mga detalye na mga magaganap sa Papal Conclave. At ito ay napaka-importanting okasyon na pagtitipunan ng mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo. I think the important thing is that they choose the right pope. It's a spiritual thing and it shouldn't be political. Isa sa mga sinasabing parang nasa Pilipinas ka lang daw, itong restaurant na ito sa tapat lamang ng St. Peter's Square. At talaga naman, talagang totoo ang sinasabi nga nila dito na parang nasa Pinas ka. Kita nyo naman. Hello naman po kayong lahat. Isa sa mga pilgrims na narito ay pinsan ng isa sa mga sinasabing matinding contender sa pagkasanto papa na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Very proud, siyempre, kung siya magiging kardinal. Sa unang araw ng conclave, isang beses lamang boboto ang mga kardinal. Inaasahang maglalabas ng usok bandang 7:00 ng gabi, oras sa Roma. Itim ang lalabas kung wala pang napiling kardinal at puti naman kung meron na. Sinira na rin ang Fisherman's Ring at official lead seal ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis sa harapan ng mga kardinal. Okay, at ngayon nga, nandito tayo ngayon sa
St. Peter's Basilica, St. Peter's Square. Ito yung aking nasa likuran ngayon. At nakikita natin wala pang mga tao ngayon. Pero ang very visible dito, of course, yung seguridad. Nagkalat yung mga police everywhere around dito sa may area ng St. Peter's Square. At ganun din ang mga media. International ay nandito na rin para mag-set up nung kanilang mga gagawin na live coverages mamaya kasama natin. At ngayong araw na ito, 5 o'clock na, 5:10 in the morning dito. At sinasabi nga, marami na na mga dyaryo syempre ang nagkalat. At ang lahat ang napansin natin sa mga dyaryo dito sa Roma, Italia ay pinag-uusapan itong conclave. Napakalaking storya nito para sa media dito, lalong-lalo na dahil sabi nga out of the 133 cardinal electors, 80 dyan ay mga galing sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hatak din nila syempre yung kanya-kanyang media nila. Parang tayo lamang, di ba, sa tatlong cardinal natin dito. So, ito, papakita ko lamang itong La Iglesia o La Galaxia de Papabili. Ibig sabihin, the Galaxy of Papabili. So, ito, explain ko lamang, makikita natin dito, yung inner circle, yan yung pinaka-inner circle, 10 yan, na sinasabing most popular, na maaring humalili bilang Santo Papa. At kasama dyan, syempre, ang ating very own si Cardinal Tagle. At dito naman, syempre, may mga sinasabi rin sila possible dun sa outer circle na after ng mga talagang most popular, meron pang ilan pang mga kardinal na pinag-uusapan na pwede rin na papasok, sabi nga 15 to 20 ang naririnig na mga pangalan na maaring humalili bilang Santo Papa. So talagang everybody, talagang wait and see tayo dyan. Pero isa pang napansin natin dito naman ay kasama na si Cardinal Ambo David, ayan dito. So lahat ng halos ng ating mga dyaryo na nakita ay pinag-uusapan itong napakalaking pagtitipon na ito, napaka-importanteng pagtitipon na ito para sa mga Katoliko. At syempre, sa buong mundo na rin, dahil kahit na nga sabing nila hindi Katoliko, talagang namamangha at pumupunta all over the world para saksihan ang araw na ito ng conclave o ang pagkakaroon ng bagong Santo Papa. Rafi? Connie, kumusta yung paghahanda sa may Sistine Chapel naman na para sa Papal Conclave? Kasi balita natin dito, may mga gusto mag-espiya para malaman kung paano mag-progress yung botohan na Connie. Oo, talagang mahigpit, Rafi. Talagang all over, sabi ko nga kanina, maraming mga nakaantabay na pulis sa iba't ibang sulok dito sa may Vatican City at ganoon din dito sa may St. Peter's Square. Alam mo, ang sinasabi din dito ay, of course, dahil magkakalapit lang naman sa aking likuran, nandyan yung Sistine Chapel kung saan magaganap yung botohan, hindi ba? At itong nasa loob siya ng Apostolic Palace, So, yan ay nakasarado all throughout habang nagkakaroon ng conclave sa publiko. Ganyang kahigpit. At although mamaya, sabi nga, bubuksan ang St. Peter's Basilica ng 10 a.m. para sa misa ng mga kardinal, talagang nakikita natin layers and layers, itong nandito ngayon na mga bakod para magkaroon ng kaayusan. So, talagang hiniisip natin, napakaganda rin ng ginagawang security ngayon. At wala tayong so far nababalitaan na anumang banta. Rafi? At tulad na nasabi ng kardinal na nakausap mo, Connie, baka by Friday, meron na talagang medyo sigurado siya doon sa kanyang speculation by Friday. Pero of course, historically speaking, the past 3 conclaves talagang within 3 days, meron ng bagong Santo Papa. Pero ano ba yung mga nasasagap mo? Ano ba yung mga nasasabi, lalo na yung mga media dyan sa Vatican ngayon? Lahat kami talagang pag nag-i-interview ng kardinal, ang unang tanong, do you think ito ay magiging mabilis lamang? At ang always, ang narinig natin, of course, hindi naman nila masasabi, di ba? Pero at least 2 of the cardinals na na-interview namin ay nagsasabi na hindi matatapos ang linggo na ito at magkakaroon na tayo ng Santo Papa. And in, of course, recent times ng ating
conclave, di ba? Nasaksihan natin yan kay Pope Benedict XVI at ganoon din kay Pope Francis. Both popes, di ba, 2 araw lang ang lumipas at sila ay nadeklara bilang bagong Santo Papa. But of course, sabi nga parate ng Holy See Press, no, briefing sa mga ganyan na naririnig natin, wala talagang limit naman ang conclave, hindi ba? So, ito ay maaring tumagal. Wala talaga makapagsasabi. In fact, nung 12th century, di ba, trivia lang natin to sa lahat ng mga nanonood sa atin, si Pope Clement IV, tumagal yung pagpapalit sa kanya, hindi ba, ng 3 taon. So, hindi naman siguro mangyayari yan, partner. So, pero we are hoping, dahil mukhang marami naman tayo nakikita, partner, talaga na mga possible, nahahalili kay Pope Francis, at lahat sila ay may kanya-kanyang convictions, sabi nga talaga. At ang inuuna nila syempre yung kapakanan ng kanilang mga masasakupan na syempre sa simbahang Katolika, yung mga Katoliko. Masusurpresa lang siguro tayo kapag nagkaroon ng Pope on the first voting, di ba? Yun ang medyo malabo dahil talaga nagkakapapakiramdaman pa sila. Yes! Oo. Pero sabi nga ni Cardinal Vesco, yung aking na-interview na kardinal mula sa Algeria, sabi niya, everything is possible. Sabi niya gano'n, even on the first day. So, aabangan natin. Ang unang usok, partner, dito na makikita natin ay inaasahan na magaganap bandang alas 7 ng gabi, oras dito sa Roma. At alauna naman dyan ng madaling araw sa atin. Hino-hope natin na sana magkaroon ng white na usok, di ba? Pero, sabi nga, fumata bianca, o white na usok. Pero, syempre, wala makapagsasabi. Kung itim, di wala pa. At sa ngayong araw na ito, isang beses lang magkakaroon ng botohan ang mga cardinal electors natin, Rafi. Pero sa mga, kung halimbawa, wala sila, they did not come up with the vote ng 2/3, which is 98 out of the 133, talagang may extend yan. Sa susunod na araw, magkakaroon naman ng 4 na botohan, 2 sa umaga, 2 rin sa hapon. So, pero 2 beses lamang din, lalabas naman yung usok, dahil pagsasama na susunugin yung 2 votes sa umaga at 2 votes naman sa hapon. Ayun, Rafi? ang tiyak, Connie, ay maraming magpupuyat ngayong gabi. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison. Tama.